Magandang araw mga kaibigan. Ah, may napanood ako sa Facebook reel tungkol ito sa birthday wish ni Miss Cara David. Tumatawa lang siya. Ay lang, it seems to me na galing sa puso yung kanyang birthday wish, di ba? Normal lang sa atin na mag-birthday wish. Nag-birthday ako, 66 birthday, September 6. Meron akong birthday wish. So ito, si Cara David. Grabe ang kanyang birthday wish. Maraming politiko na hindi na makatulog-tulog ng mahimbing. Baka magkatotoo itong birthday wish na ito. Okay, mabibigla sa birthday wish na ito. Pakinggan natin siya. Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Lahat ng kurakot na mamatay. Isa pa. Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Sige pa. Nakaka-enjoy pa. Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Sana lang, sana lang. Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. So, ako, nag-birthday wish ako, hindi ganito. Kaya lang, reading the comments, ang daming nagsasabi, I second the motion. Sabi ng isa, pag mag-birthday ako, yan na rin ang aking birthday wish. So, anong ibig sabihin nito, mga kaibigan? Talagang sukdulan na ang galit ng karamihang taong bayan sa korupsyon sa ating bansa ngayon. Medyo nakakalungkot dahil ang daming naghihirap. Kailang yung billions o trillions of pesos na sana gastusin para sa kapakanan ng ating mga kababayan, napupunta lang kung saan-saan. Pambili ng jets, choppers, pampatayo ng mga mansions, may naipabalita, hindi pa konfirmado, may isa dyan, nagpapatayo ng bahay worth billions of houses sa isang sikat na subdivision. Yung isa dyan, 10 daw ang bahay niya sa Forbes Park. Ano pa? So, ang Pilipinas po, tayo po, supposed to be, hindi tayo pobreng bansa. Mayaman po tayo. Sa country, ang Pilipinas, super yaman. Marami lang naghirap dahil sa mga government leaders natin na wala sa ayos, inuuna ang bulsa, inuuna ang sarili bago ang taong bayan. Yung golden years ng Pilipinas, sa aking nabasa, panahon ni late President Ramon Magsaysay. And even up to the early years ng Marcos Sr. presidency. Yun po yung mga golden years natin. Dahil isa tayo sa mga we were second richest country in Asia before. Yung mga panahon yun. Yung after World War II. $1 is to 2 pesos. Ganon ang exchange rate. Panahon ni Magsaysay. Panahon ni Marcos Sr., as far as I remember, parang 1:5.
Maalala ko, yung nanay ko, magpunta kami sa aming palengke every Monday. May dala siyang malaking basket. Ang pera lang na dala namin, 5 pesos. Yung papel na 5 pesos. Ang dami naming nabibili. Yung 5 pesos lang. Elementary ako, ang balon ko 1 sentimo. Yung malaking sentimo. Ang dami ko nang nabibili. So, ganun po tayo nung una. Mayaman tayo. Tayo yung pinupuntahan noon ng mga kalapit bansa natin, ASEAN. Tayo yung amo, ang mga domestic helpers natin, taga ibang bansa. Kaya tingnan mo, yung mga inchik. Hirap na hirap ang mga Chinese nung una. Kaya maraming Chinese, umalis sa kanilang lugar noon, pumunta sa Pilipinas dahil mas marami silang opportunities na magaganda sa Pilipinas. Kaya lang over the years, dahil sa korupsyon, patindi ng patindi ang korupsyon, ito na ang nangyari. May mga mayayaman, ilang tao, ilang pamilya lang, sobrang yaman nila, ang daming nasa laylayan, ang daming pobre. Bakit? Dahil sa kurakot. Kaya, hindi ko naman sabihin na sana magkatotoo. Aywan ko lang, baka magkatotoo. Kaya ang mga politiko o mga government officials, kahit hindi politiko, DPWH, COA, sino pa yung mga na-involved dyan, watch out, baka magkatotoo yung birthday wish ni Cara David. Watch out, dahil nakikita lahat ng Diyos yung ginagawa natin, yung ginagawang pagnanakaw, pangungulimbat sa pera ng taong bayan. One day we will stand before God. At kung ano ang itinanim natin dito, aanihin natin doon. Kaya, anong sabi ng Bible? Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa na kung saan sisirain lang ng rust na nakawin ng mga kawatan, but lay up treasures in heaven, where moth cannot destroy, where thief cannot steal. So, paano tayo mag-ipon ng kayamanan sa langit? By serving others. Look out for the interest of others and not just yourselves. Ganun po ang utos sa Biblia. Paano? Mga leaders natin yan, inuuna, bulsa, pamilya muna bago ang bayan. Kaya ito, nagkahirap-hirap na tayo. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin yung video na ito. Ang ngero nga ihatag namo sa mga tao, katong itabang sa mga tao nga nagkinanglan sa ilang balay. Kay nakigpuyo lang ni siya sa iyang magulang. Salamat sir sa sen kay magyatag sa puo. Alay, pandog ini. Tabangan o gero ika-37 na ni kabalay dinhi sa Tin City nga nakatabang. Atras. Terus ka. Apa bantai ka? Dito ka tagsugo di ay. Sini niya. Tempo na. Atras. Atras ka kuan lang. Okay pulo ara pa duay. Duay kami pulo. Kulang iyo. Hari pa yan. Karon humanagid sa pagkatok ang ihatag namo nga yero
So nakabalay na gyud ang nataga na mo gyud. Salamat sa Ginoo. Og ay salamat sa Ginoo og nakabalay na gid ko. Samot sa nagtabang sa Oo. Nagtabang. Ay isa pa unti. Sabi na sa nagtabang sa sin. Oo. Salamat sa Ginoo nga nakabalay ko. Og tungod sa iya nakabalay ko karon. Kay Tulo na katuig. pag-ipon na nako. Nagkigpuyo lang kasi mong igsuon. Sige, salamat kaayo.